Bago natin simulan ang part 25 muli po kung humihingi ng taos pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber, welcome po sa inyong lahat. Nakatayo ang malaking halimaw sa harap ni Sho, hawak ang isang malaking metal na ginagamit nito sa mga biktima. Si Sho ay natatakpan ng anino ng halimaw habang nakadapa sa lupa. Si Sho, na may takot sa kanyang sitwasyon, ay humiling sa kanyang kapatid na tulungan siya. Iniisip niya kung paano siya makakaligtas kung hindi dadating ang kanyang kuya sa tamang oras. Sa kabila ng takot, nagtitiwala pa rin siya na ililigtas siya ng kanyang kuya. Isang sandali pagkatapos, nang itinaas ng halimaw ang kanyang kamay na may hawak na gulok sa itaas ng kanyang ulo upang tapusin si Sho, umuungal ito na tila sinasabi na katapusan na ng kanyang buhay. Ngunit biglang may lumitaw sa likuran ni Sho. Isang tao ang tumalon patungo sa halimaw, hawak ang malaking espada. Hindi nagtagal, ang espada ay tumagos sa gilid ng halimaw, nagbubuga ng dugo sa paligid nito. Sa gulat, lumaki ang mga mata ng halimaw habang naguguluhan sa nangyari. Habang nasaksihan ni Sho ang lahat ng ito, nahati ang malaking halimaw sa dalawa. Ang hunter, hawak ang espada sa kanyang dalawang kamay, ay nagulat din sa nangyari, iniisip na ito ang sinasaktan niya sa mga biktima. Nagsalita ang halimaw sa pagkabigla, sumigaw dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Kasabay nito, bumagsak ang malaking espada sa lupa, nag-iwan ng malakas na tunog sa paligid. Si Sho, nagulat sa lahat ng pangyayari, ay nagpakita ng takot na ekspresyon. Pagkatapos, isang hunter ang lumitaw sa kanyang harapan, pumatay sa halimaw. Ikinulong niya ang kanyang malaking espada sa sahig at hinawakan ang hawakan nito gamit ang dalawang kamay. Ang taong ito ay si Wu Ming, isang mandirigman na may kakayahan sa paggamit ng dalawang espada. Makikita sa kanyang mukha ang mga pinagdaanan niyang hindi biro. Si Sho, takot na nakatingin kay Wu Ming, ay nag-isip na ito ay isang hunter na hindi niya kilala. Nagtataka siya kung bakit hindi ang kanyang kapatid ang nandito. Si Wu Ming ay naguguluhan sa bata. Inisip na maaaring nadala ito sa kanyang nakita at hindi pa naiintindihan na ligtas na siya. Si Sho ay napabuntong hininga sa kanyang iniisip. Pagkatapos, humarap si Wu Ming at inilagay ang malaking espada sa kanyang balikat. Habang umaalis, naramdaman ni Sho ang takot sa mga nakita. Tumingin siya sa likuran ng hunter at sumigaw, humihiling na bumalik ito sa kanya. Pero hindi lumingon si Wu Ming. Binaliwala ang tawag at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit bago pa man makaalis si Wu Ming, nahawakan ni Sho ang mga binti nito at nagmakaawang isama siya sa pag-alis sa dungeon. Hinigpitan niya ang kapit sa binti ng hunter. Dahil sa pakiusap ni Sho, lumingon si Wu Ming, hawak ang kanyang malaking espada. Sinabi niya kay Sho na wala ng halimaw at maaari na siyang umalis ng ligtas. Ipinaliwanag niya na kung sasama siya, tiyak na mamamatay siya kung ipipilit ang gusto. Si Xiao, na may kumpiyansa, ay tumingin sa unahan at humawak kay Wu Ming. Sinabi niyang kailangan niyang makaalis dito para sa kanyang kapatid. Naiintindihan niya na ang lahat ng ito ay dahil sa pangako na ginawa ilang taon na ang nakalipas. Sa opisina ng doktor, sinabi niya kay Yeching na ang spinal nerves ni Sho ay labis na nasugatan at natatakot siya na hindi na makakalakad muli si Sho, gaya ng dati. Magiging himala na makontrol man lang nito ang itaas na bahagi ng kanyang katawan. Ang ating bida ay napakuyom ang kamay sa mga narinig tungkol sa sitwasyon ng kanyang kapatid. Nakatingin si Yeching sa unahan na may pagkalito at nagtanong sa doktor kung nangangahulugan ba ito na sa hinaharap ay hindi na siya muling makakatayo. Tinanong niya muli kung totoo ba ang lahat ng ito. Sumagot ang doktor, kahit nag-aalinlangan, na oo, at ipinaliwanag na ang ganitong malubhang pinsala sa spinal nerve ay hindi madaling magamot. Sinabi niyang base sa kanyang teorya at sa
Mga ebidensya sa kapatid ni Yeching, may posibilidad na hindi na makakabangon si Shou. Sa malungkot na ekspresyon, nagtanong si Yeching, ibig bang sabihin nito ay walang pag-asa ang aking kapatid? Sinimulan niyang tanungin ang doktor kung ano ang dapat niyang gawin upang tuluyang gumaling si Shou at makalakad muli. Ang doktor, na nakatingin sa ibaba, ay nagsimulang pag-usapan ang teoryang ang agham ay hindi nakapakipakinabang dito. Gayunpaman, alam niya ang isang kaso kung saan ang mga bulag ay bumalik sa kanilang paningin dahil sa dungeon, at ang dungeon ay maaaring magpagaling ng mga sakit na hindi magagamot ng mga doktor o aparato. Ipinaliwanag niya na ito ay isang mahiwagang puwersa na hindi umaayon sa mga kilalang teoryang siyentipiko, at kung ang kapansanan ng kanyang kapatid ay dulot ng isang halimaw mula sa dungeon, maaaring ito rin ang sagot upang pagalingin si Shou. Ang pangunahing tauhan, na may nagulat na ekspresyon, ay nakatingin sa kanyang kamay at sinabi, "Dungeon." Sinabi niya na kung may gamot para sa sakit na ito, nangangahulugan itong maaari niyang pagalingin ang kanyang kapatid mula roon. Nagtanong siya muli sa doktor kung totoo ba ang lahat ng ito. Ang doktor, na may tensyonadong ekspresyon, ay nagkunot ng noo, isinara ang kanyang mga mata, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang noo, at sinabi na tanging ang sinumang nagbago ng propesyon ang makakapasok sa loob ng dungeon. Ipinaliwanag niya na kung balak niyang pumasok sa dungeon, malamang na mamamatay siya. Tinanong ng doktor kung nauunawaan ba niya ito. Iminungkahi ng doktor na pag-isipan nila ang mas makatutuhanang bagay. Sinabi niyang ang gastos ng regular na paggamot sa ospital ay nangangailangan ng malaking halaga, na katumbas ng hindi bababa sa 8,000 yuan bawat araw. Yumuko si Yeching sa doktor, nagpasalamat, at sinabing huwag mag-alala sa pera. Gagawin niya ang lahat ng paraan upang makabayad sa hospital bill at sana'y huwag pabayaan ang kanyang kapatid. Nang sila'y lumabas sa pasilyo, humarap ang doktor kay Yeching na umaalis at sinabi niyang susubukan niyang gawin ang kanyang makakaya. Pero binalaan niya ang ating bida na kailangan niyang magbayad sa tamang oras. Sumagot si Yeching na naintindihan niya ito at siya ay sisigat sa lahat sa lalong madaling panahon. Sa mga sandaling iyon, may dalawang nurse na nag-uusap sa pasilyo ng ospital. Isa sa kanila ay nagtanong sa kanyang kasama kung siya ba iyon na kanilang pinag-uusapan. Sumagot ang ikalawang nurse ng oo, at sinabi niyang parehong namatay ang kanyang mga magulang sa parehong araw at ang kanyang kapatid ay naging may kapansanan dahil sa dungeon, at siya ay naiwan mag-isa. Ang nurse na nakikinig dito ay labis na naaawa sa ating bida. Narinig ng ating bida ang lahat ng ito at may malungkot na ekspresyon habang lumapit sa pintuan ng isa sa mga silid. Hinawakan niya ang pinto at hindi napigilan ang mga luha na bumuhos sa kanyang mukha. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at sinubukan niyang alisin ang mga luha upang hindi mag-alala ang kanyang kapatid sa mga nangyari. Bigla siyang pumasok sa silid kung saan naroon ang kanyang kapatid at malakas na tinawag ang pangalan nito. Sumigaw siya, "Ito ako, ang iyong malakas na kapatid." May nag-aalala na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakahiga si Shou sa hospital bed at tinanong kung saan siya nagpunta at bakit ang tagal niya. Sa nag-aalalang ekspresyon, umupo ang ating bida sa tabi ng kanyang kapatid at may nagbaliwalang ekspresyon. Ipinaliwanag na siya ay pumunta upang makipagkita sa doktor at pag-usapan ang kanyang lagay. Sinabi niya kay Shou na malapit na itong gumaling, kailangan lamang na pumunta siya sa isang lugar na tinatawag na dungeon upang kunin ang kailangan ng kanyang mahal na kapatid. Pabiro pa niyang sinabi ito. Tinanong ni Shou, "Dungeon? Ligtas ba doon?" Sa nag-aalalang tanong mula sa kanyang kuya. Dali-daling sumagot ang kanyang kapatid, "Siyempre, safe na safe doon. Huwag kang mag-alala, malakas ako na ang bahala sa lahat. Kaya huwag kang mag-alala sa akin." Pinakita niya ito kay Shou upang hindi siya mabahala,
dahil alam niyang lubhang mapanganib ang loob ng dungeon. Kung sasabihin niya ang katotohanan, tiyak na hindi papayag si Sho na gawin niya ito, kaya mas mabuti nang sabihin ang mga bagay na ito upang hindi siya mag-alala. Pagkatapos, may malawak na ngiti sa kanyang mukha, sinimulan niyang sabihin kay Sho na ang lugar na iyon ay ganap na payapa at makikita niyang siya ay gagaling muli. Na may mapanlikhang ekspresyon sa kanyang mukha, tumingin siya sa kanyang kuya habang ang pangunahing tauhan ay umalis sa kama at naglakad palayo, sinabing halos nakalimutan niya ito. Tumingin siya sa kamay ng ating bida, kumuha ng isang bagay, at biglang humarap kay Sho, inilabas ang teddy bear na may malakas na masayang sigaw. Sinabi niya na hindi siya makakapunta sa kanya ng madalas, kaya kapag wala siya, pahihintulutan ng laruan ang teddy bear na protektahan siya sa lahat ng sitwasyon. Alagaan mo ito at isipin mong ako ito palagi. Kung natatakot ka, isipin mo ito at huwag matakot, dahil darating ako kahit nasaan ka. Si Sho, na binuksan ang kanyang mga mata at bibig ng malapitan, ay humarap sa kanyang kapatid at sumigaw na siya ang lahat na natitira sa kanya at ayaw niyang mapahamak siya dahil lang sa kanya. Nagsimula siyang humiling, nagsasalita na huwag siyang pumunta sa mga lugar na may mga halimaw, sa nag-aalalang ekspresyon. Nakinig ang ating bida at nagulat sa mga narinig mula sa kanyang kapatid, nalilito kung ano pa ang maaari niyang sabihin upang makaiwas sa matigas ang ulo niyang kapatid. At pagkatapos ay lumapit siya kay Sho na may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya na nakahanap siya ng trabaho at sa lalong madaling panahon ay kikita siya ng maraming pera. Makakapagpagaling na siya sa pinsala sa kanyang binti. Sinabi niya kay Sho na kung maghihintay ito sa kanya, makakalakad na muli siya. Nakinig ng mabuti si Sho sa mga sinabi ng kanyang kapatid at nangako siyang maghihintay hanggang sa makabalik ito. Iniunat ni Sho ang kanyang kamay sa harapan at itinaas ang maliit na daliri, sinabing kung kinakailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa pera, mas mabuti pang umupo siya sa isang wheelchair sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tumingin siya sa kanyang kapatid at humiling na huwag itong pumunta sa mga mapanganib na lugar. Nagpakiusap siya na ay pangako nito sa kanya. Iniunat ng ating bida ang kanyang kamay at pinisil ang maliit na daliri ni Sho, sinabing ipinapangako niyang hindi niya kailanman isasakripisyo ang kanyang buhay at laging mag-iingat para sa kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala, mahal na kapatid, sabi niya, mangako akong maghihintay ako sa iyo, kahit ano pa mangyari. Sumang-ayon naman si Sho. Samantalang, si Sho, na nakahiga sa lupa at nakahawak sa binti ni Wu Ming, ay nagsabi na kung mananatili siya doon, tiyak na susunod ang kanyang kapatid sa loob ng dungeon na ito at ayaw niyang mapanganib ito. Ipinaliwanag niya na hindi siya maaaring mamatay, kaya humiga siya ilang metro mula sa kanyang nakabilang wheelchair. Muling nagsalita si Sho kay Wu Ming, sinabing pupunta ang kanyang kapatid dito upang kunin siya, kaya huwag na siyang mag-alala. Humihiling siya na isama siya kahit ngayon lamang upang makasurvive hanggang dumating ang kanyang kapatid. Tumingin si Wu Ming sa kanya at sinabi ang kanyang pagnanais na mabuhay. Ngumiti siya at inangat si Sho gamit ang isang kamay habang hawak ang malaking espada sa kabilang kamay. Ito ba? Tanong niya. Agad na sumang-ayon si Sho na kanya itong wheelchair at humiling na. Ibaba siya dito. Inilagay siya sa wheelchair at sinabing, ngunit kung umatake ang mga halimaw, hindi kita mapoprotektahan. Sa mga sandaling iyon, tumingin si Sho sa kanyang wheelchair at sinabi, mabuti na lang at maayos pa ang kondisyon nito. Lumiko si Wu Ming pabalik sa kanya, hawak ang espada sa kanyang kamay, at sinabi, dahil hindi ka aking kliyente, wala akong pakialam kung mabuhay ka o mamatay dito sa dungeon na ito. Sumagot si Sho na naintindihan niya at huwag siyang mag-alala dahil hindi siya magiging sagabal. Seryosong nagpakilala ang hunter na nagsabing ang pangalan niya ay Wu Ming at siya ay isang mandirigma na may kakayahang gumamit ng dalawahang espada ng sabay.
Samantala, naglalakad ang ating bida sa madilim na pasilyo ng dungeon, hawak ang isang sulo sa kanyang kamay. Habang nakatingin sa unahan, sinabi niya na noong siya ay nagtatrabaho pa bilang isang besurero, nakita niya ang maraming emosyon sa system na maaaring mag-ayos ng mga pisikal na pinsala at magpagaling sa mga hunter, pati na rin sa mga bahagi ng katawan na nasugatan ng mga nilalang mula sa loob ng dungeon. Naintindihan niya na isa sa mga alituntunin ng dungeon ay kapag pumasok dito, hindi maaaring lumampas sa pisikal na estado, na nangangahulugang kung may nasugatang sunog bago pumasok sa dungeon, hindi ito maaaring gamutin. Si Ye Qing, na may kumpiyansang ekspresyon sa kanyang mukha, ay nakatingin sa unahan at sinabi na kung hindi siya makakahanap ng paraan upang pagalingin si Shou, gagawa siya ng paraan sa sarili niyang sistema. Nagulat siya sa kanyang napansin kaya nagtanong siya sa kanyang isip kung ano ang mga ito, ang maraming bangkay na nakahiga sa lupa sa harapan niya. Sa pagtingin sa mga bangkay na ito, inisip ni Ye Qing na parang nagkaroon ng matinding labanan dito. Napansin din niya na ang mga antas ng mga halimaw ay mas mataas kaysa sa mga mandirigma at tila sila ay nawasak ng isang grupo ng mga halimaw. Sinabi ng ating bida na wala siyang nakikitang buhay na demonyo, na nangangahulugang may mga nakaligtas na hunter sa dungeon na ito. Napansin niya ang kakaiba at napatingin siya sa isang lugar kung saan nagkaroon ng digmaan mula sa mga hunter at mga halimaw. Tumingin siya sa bangkay ng malaking nahating halimaw na may mga mata na nakabukas sa gulat at tinanong ang kanyang sarili kung ang higanteng ito ay nahati mula sa talim ng espada. Sinabi ni Ye Qing na ang mata ng pananaw ay hindi nakakita ng anumang kapaki-pakinabang dito at tiyak na malakas na hunter ang nakasagupa sa halimaw na ito. Habang tinitingnan ang mga bangkay na nakahiga sa lupa, sinabi niya na ang karamihan sa mga napatay ay tila hindi malakas sa agility o estratehiya, kaya nakakasiguro siya na ipinin lang ang mga mahihinang ito sa mga halimaw upang hindi magkaroon ng malubhang pinsala ang pangunahing team member ng grupo. Inisip niya na umaasa lamang sila sa mga ganitong bagay, at pagkatapos ay ngumiti siya, tiyak na nakatingin sa unahan, sinabing mas malakas siya kaysa sa pulutong ng mga ito ng mga tao na nagbago ng propesyon. Sa isang tusong ngiti, sinabi niyang tiyak na hindi siya mapapatay na nilalang sa loob ng dungeon na ito.